Yan, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning po, Tita Jenny. God bless din po. Good morning, Brother Talon. Paki-comment naman po kung naririnig niyo po ako mga kapatid. Kung malinaw po ba yung audio ko or kung malakas po masyado yung music. So ayan, isang mapagpalang umaga pong muli mga kapatid. Good morning po sa ating lahat So hintayin po siguro natin yung iba. Maaga pa naman po napasarap lang ng konti yung tulog or baka po nag-iilamos pa po yung iba. So, ayan mga kapatid, since 5:05 na po, siguro po ay tayo po ay magsisimula na sa atin pong morning devotion. So, muli po mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo upang hingi na pagsama po ng ating pong Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, 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 Jesus. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit, nananampalataya, at nagpapakumbaba sa iyong banal na trono sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hinihingi namin ang iyong pong pagsama sa amin pong kalagitnaan. Pagpalain mo ang aking pong ang aking pong labi, ang aking pong dila. Hallelujah, upang maipahayag ko ang iyong pong mga salita. Tago mo ako sa iyong likuran. Hallelujah, Jesus. At nawa, ang bawat bagay na lalabas sa aking bibig
ay maging pagpapala sa bawat isa na makakarinig at nangaririnig ng ipong mga salita sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nawa, Panginoon, ay marami pang maabot ang ipong mga gawain. Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Amen. So, ayan, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning po, Sister Herlene. So, hindi ko po nakikita yung iba pong comment, medyo mahina po ata yung signal ko. So, good morning po sa mga iba pa pong kapatiran. So, chinek ko po dun sa live. Dito po si Sister Jo. Wala po kasi dito sa aking live. So, good morning po. Ganun na rin po kay Sister Oliva Andalion. Yan, isang mapagpalang umaga po, kapatid. So, hallelujah. So, sa hindi po pagtatagal, ay pagbukas po kayo sa akin sa keyverse po natin ngayong umaga. Matthew chapter 12, chapter 43 to 45. Hallelujah. So, sabi po dito, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. 44. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, and swept and garnished. 45. Then goeth he, and taketh with himself 7 more spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell in there. And the last state of that man is worse than the first state. Even so shall it be also be unto this wicked generation. So, sa wikang Tagalog mga kapatid, ang sabi po doon, tatapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagaya sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya, at siya'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masasamang lahing ito. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Glory to the reading of the Word of God. Mga kapatid, isa po itong paalala o babala po ng atin pong Panginoon. Amen. Na kung tayo po ay lalapit sa Kanya, dapat po tayo po ay buong puso na nating tinanggap ang atin pong Panginoon, sapagkat kung darating yung time na tayo po ay half-hearted sa paglapit sa Kanya, hallelujah, mas susumpungan po tayo nung pinalayas na demonyo sa atin ng atin pong Panginoon. Masusumpungan po tayo ng demonyong yon na wala, at masusumpungan niya na wala na uli ang Diyos na naglinis sa atin. Babalik siya at magsasama pa siya ng lalong mas masama. Amen. Lalo daw po tayong magiging mas masama. Hallelujah. Pero bago po tayo pumunta sa verse na ito, bago ko siya italakayan, bago ko siya himay-himayan mga kapatid, siguro bigay ko sa inyo yung context nung context po nung bago po kung bakit po nasabi yon ng ating Panginoon. Pero bago yon, talon muna po tayo sa Matthew chapter 5 verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ngayong umaga po, isang bagay ang nais pong ituro sa atin po ng ating Panginoon. Nasabi dyan sa Matthew chapter 5 verse 20 na kung hindi higit ang atin pong pananampalataya sa mga high priest,
sa Pharisees and Scribes ay hindi din daw po tayo makakapasok sa langit. Sila po yung mayaman sa kaalaman, pero yung puso nila ay malayo po sa atin pong Panginoon. Wag daw po tayong magiging ganon, mga kapatid. So back to the word of God, mga kapatid. Bigay ko sa inyo yung context. So sinasabi po sa context po ng atin pong keepers, so si Jesus po ay nangangaral sa araw po ng Sabat, nangangaral siya, at pag may lumalapit na may sakit, siya po ay nagpapagaling. And under the law of Moses, or under the book of law, mga kapatid, sa Old Testament law, ang pagtatrabaho sa araw po ng Sabat ay isa pong kasalanan. Ang paggawa po sa araw po ng Sabat ay isa pong kasalanan. Hallelujah. At nung pinagaling niya yung isang pipi at bulag, sinabi ng mga tao na naging katsawan po ng mga tao na siya na ba ang anak ni David? Siya na ba ang sinugo ng Diyos? Siya na ba yung sinasabi sa Biblia? Hallelujah. Siya na ba yung sinasabi sa Old Testament na na darating upang magligtas? So agad po yung pinabulaanan ng mga scribes, ng mga Pharisees. At ang sabi nila, si Jesus, kaya siya nakakapagpalayas ng mga demonyo, kaya siya nakakapagpagaling ng mga sakit, ay dahil siya ay demonyo, mga kapatid. Yun po ang sabi nila kay Jesus. Siya po yung demonyo, kaya po may kapangyarihan siya sa mga demonyo. Siya daw po ang prinsipe ng mga demonyo. At dahil nakikita ng Panginoon ang pag-iisip po ng mga eskriba, ito po yung sinabi niya, mga kapatid. Ang sabi niya sa kanila, bakit ko kakalabanin ang aking sarili? At bakit ko itataas ang pangalan ng Diyos kung kalaban ko siya, kung ako ay against sa Kanya? Amen. At dahil doon, natameme na sila, mga kapatid. Ang sabi sa verse 36 and 37, pinatahimik sila ni Jesus, hallelujah. Ang sabi doon, yung pagsasalita nyo ng mabuti habang kayo gumagawa ng masama, sa araw ng paghuhukom ay mahayag. Hallelujah. Kasi nagmamataas po ang mga Pharisees, ang mga scribes. Hallelujah. Ginagamit nila yung kanila pong kaalaman to condemn Jesus. Nagmamagaling sila. Hallelujah. Kaya sa verse 38, naging humble yung mga Pharisees. Hallelujah. Dito sa 38 and 39, sabi nila doon, Master, give us the sign para paniwalaan ka. Give us a sign kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Give us a sign kung ikaw na nga ang anak ni David. Hallelujah. So dito, hallelujah. Nung nabasa ko to, so basahin natin, hindi ko po pala nailagay, mga kapatid. So open ko lang po sa akin pong Bible. Sabi po dyan, Master, sa wikang Tagalog, mga kapatid, nang magkagay nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga Pariseyo na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. And sa verse 39, itong sabi po ng ating Panginoon, datapat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay umahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas. Hallelujah. So, ano ba yung tanda ni Prophet Jonas, mga kapatid? So, 'di ba, si Jonas po, kinain po siya ng balyena sa loob po ng 3 araw.
Amen. Sa loob ng 3 araw, 3 gabi ata yon mga kapatid, nasa loob siya ng tiyan ng balyena. At pagkalabas niya doon, dinala siya ng Diyos sa Ninive. At sa Ninive, hallelujah, doon siya ay nangaral, nagturo, nagpagaling at gumawa ng mga miracles ni Jesus. And nagbago po yung mga makasalanan. Pero ang sabi dito sa verse 40, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapaisa sa ilalim ng lupa ang 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. So ito po ay kumapakahulugan sa pagkamatay po ni Jesus na si Jesus ay mamamatay at sa loob ng 3 araw ay muling mabubuhay. Hallelujah. Magsisitayo sa verse 41 mga kapatid, nagsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ang lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Hallelujah. Hallelujah. Sinasabi po ni Jesus na ito yung magiging tanda na kung si John, nakagaya po ng nangyari kay Jonas nung siya po ay na sa loob ng 3 araw ay tila namatay at muling nabuhay upang magbago ng sanlibutan. Ganon darating ang atin pong Panginoon after niyang mamatay. Hallelujah. But gaya po nung sinabi doon ng atin pong Panginoon, ang mga scribes po ay marumi na. Matigas na po yung puso nila mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And at the back of my mind mga kapatid, nung una kong mabasa yung request ng mga scribes and Pharisees kay Jesus na magpakita siya ng himala. At the back of my mind, iniisip ko na, bakit hindi na lang gawin ni Jesus? Bakit hindi niya na lang ipakita? At the back of my mind, bakit ayaw niya na lang? Baka pag ginawa niya yon, magbago yung isip nila, baka mabago sila, baka maniwala na sila. But no mga kapatid, kasi dito mga kapatid, nagsasalita na po si Jesus in the future tense. Sinabi niya na darating ang magiging tanda is katulad ng nangyari kay Jonas. Mga kapatid, na darating yung tagapagligtas. But unlike Ninive, silang mga scribes and Pharisees, mga kapatid, ay magbubulag-bulagan at hindi tatanggapin ang atin pong Panginoon. Hindi po nila tatanggapin yung sign na ipinadala ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, dito mga kapatid, 'di ba, sa Matthew chapter 28 verse 11 mga kapatid, ang sabi diyan, bukod sa mga disciples, talon po tayo mga kapatid, sabi dito, sa Matthew chapter 28 verse 11 to 14 mga kapatid. Ang sabi diyan, hallelujah. Hallelujah. Samantalang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. So ito po, nangyari po ito nung yung pong mga alagad, yung mga bantay po sa libingan ni Jesus. Bukod po sa mga disciples na nakakita kay Jesus, nakita din po ng mga bantay ng libingan ni Jesus, na si Jesus po ay nagbangon mula po sa mga patay, na Jesus resurrected from the dead. At sinabi po nila yon sa mga scribes, hallelujah, sa mga saserdote mga kapatid, at nang sila'y mga kapagtipon na sa matatanda at napagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, hallelujah, na nagsasabi, sabihin ninyo, magsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nang natutulog. Hallelujah. So doon po sa context na yon mga kapatid, pinatunayan ng Diyos na kahit
magpakita siya ng sign, magpakita siya ng miracle, ang ang taong bulag ay bulag na yung mga bulag, ang mga bulag ay mapapagaling, pero yung mga nagbubulag-bulagan ay hindi, mga kapatid. Hallelujah. Kasi doon, pinakita niya na siya ay Diyos. Pinakita niya na siya ay may kapangyarihan. Pinakita niya na siya yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Old Testament. Pero ayaw siyang paniwalaan. Hallelujah. Naging matigas na po yung puso ng scribes. Ayaw nila na may higher authority na bukod sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. So doon, ang ginawa nila, doon nalaman nila na nag-resurrect na talaga si Jesus from the dead. Ang inutos nila doon sa mga kawal, sila po ay binayaran at sabihin sa gobernador na sila ng katawan po ni Jesus ay ninakaw po ng kanya pong mga disipulo habang sila ay natutulog. 'Di ba? Ganun na po katakip, ganun na po katigas yung kanila pong puso na kahit buong-buo na yung proof, kahit napaka-solid na nung ebidensya, mga kapatid, hindi pa rin sila naniwala, hindi pa rin sila kumbinsido. Hallelujah. Meaning, dumating yung sign na hinihingi nila doon po sa Matthew chapter 12. Hallelujah. Pero hindi nila yon pinaniwalaan. Hallelujah. So, just like how, so dito, mas maunawaan natin yung parables about the rich man and Lazarus, di ba, mga kapatid? Nung naghihirap na yung rich man sa impyerno kasi kahit patak ng tubig ay hindi siya pagbigyan ni Abraham. Ang request niya na lang kay Abraham, ipadala si Lazarus sa kanyang mga kapatid upang bigyan sila ng babala upang maliko yung landas nila. And somehow, nireject po ni Abraham yung request na yon ng rich man. At ang sabi niya, kahit ipadala si Moises at ang iba pang mga propeta sa kanya pong mga kapatid, hindi sila magbabago. Hindi sila magsisisi. Hindi nila pipiliin na maglingkod sa Diyos. 'Di ba? Hallelujah. Hallelujah. So, before I end, mga kapatid, I believe ito yung sagot ng Diyos sa naging tanong ko sa kanya dati. Hallelujah. Hallelujah. So, I want to share my own experience sa ganung paraan, sa kung paanong paraan itinuro yan sa akin ng ating Panginoon. So, years ago, di ba, mga kapatid, hindi ko po tanda kung ilang taon na ang nakalipas, hallelujah, na ang tiyuhin ko po ay namatay, yung father po ni Sister Ro and ni Brother Rapi, So, kung inyo pong maalala, ay pumanaw siya few years ago. And, ito pong time na yon nung namatay siya, yung napatay po yung tiyuhin po namin, ang daming tanong na pumasok sa isip ko na, Lord, bakit nangyari yon? Ang bait po nung taong yon, bakit nangyari yon sa kanya? And before po kasi yun mamatay, kaya po ganun na lang yung pagkalungkot ko. Nung pagkalungkot namin, actually, buong bahay po namin ay malungkot noon. Sapagkat bago yun namatay, nung nasa deathbed pa lang siya, mga kapatid, siya po ay nasa ospital. Nangaral po si pastor dito po sa amin pong sala. And habang siya po ay nangangaral, nadudod po yung amin pong mga tiyuhin, mga tiyahin, nadudod po ang amin pong mga pinsan na hindi po mananampalataya. And noon, hallelujah, noong mga panahong yon, ang lagi ko talagang panalangin sa Diyos na darating yung time na sama-sama kaming pamilya na maglilingkod sa Kanya. And sabi ko, Lord, this is it. It's time to shine. Kasi pagka pinagaling mo yung tito ko, sure ako, maglilingkod na yung pamilya ko. Sure ako,
magbabago na sila. Sure ako, magtatanggal na sila ng bisyo. Hallelujah. Hallelujah. Kung kaya, nung namatay po yung tiyuhin ko, ang dami kong tanong. Para kaming binagyo, mga kapatid, nalimas lahat, halos lahat ng amin pong pananampalataya. Nalugmok kami, mga kapatid. And I'll be honest, mga kapatid, talagang nanghina yung akin pong pananampalataya. Sapagkat, sabi ko, Lord, yun na yun eh. Sabi ko, hindi naman kami nagkulang sa prayer. Hindi naman, sabi ko nga, ibibigay na yun ng Diyos eh. Kasi back then, super active po ng Kuya Rapi. Tapos, ang mama, ang tita Jenny, or mga family po namin abroad, nagpa-fasting sila habang may work. So, sabi ko, Lord, ito na yun. Alam ko gagawin mo yon. And somehow, hindi po siya ibinigay ng atin pong Panginoon. Hallelujah. 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 Though hindi ko alam kung paano po kinomport ni Lord ang pamilya niya, but I believe that this is God saying na kahit naman pinagaling ko siya, hindi naman magbabago yung pamilya mo. And don't get me wrong, mga kapatid, hindi po ibig sabihin nun na imposibleng magbago ang pamilya ko. It's just that it means imposible na sa ganung paraan magbabago. Hallelujah, ang amin pong pamilya. Hindi sa ganung paraan maghihikayat, hindi sa ganung paraan magwiwin ng soul. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat it will be an interest and not a relationship. It will never be a relationship but a contract. Magiging kontrata lang po yung kanila pong pagsamba. Magiging kontrata lang po yung kanila pong paglilingkod sa atin pong Panginoon kung nawin po namin sila dahil lang po sa miracle na kayang gawin ng Panginoon sa time na yon. Hallelujah. Hallelujah. At that time, hallelujah, nung namatay yung tito ko, sabi ko sa utak ko noon, baka wala nang umattend sa amin, baka wala nang sumimba sa amin. But no, mga kapatid, I am glad to realize na yung asawa po nung tito kong yon, active na po siya sa pagsimba. Yung si Roan po, I believe nakikita nyo naman na she's on fire sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So, maging yung kanya pong mga kapatid, amen. So, sabi ko, hindi pala kawalan yung nangyari. Hallelujah. Hindi po kami masaya na namatay yung tito ko, pero hindi po yun kabawasan, hindi po yun kalugihan sa amin, sapagkat ang pagkilos po ng Panginoon sa amin ay hindi po nagkulang, hindi po nagpabaya sa amin. Ang amin pong Panginoon, hindi po siya nakalimot. Hallelujah. Sapagkat pinatibay po noon ang amin pong pananampalataya. It is God saying, if you truly want your family to be saved, then share the salvation to them, not the benefit. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, sa umagang ito, nais pong sabihin sa atin, ng atin pong Panginoon, hallelujah, na kung kilala mo lang siya dahil sa isang biyaya, ibig sabihin nun, hindi mo siya nakikilala. Sapagkat kung nakikilala mo siya, mga kapatid, alam mo sa sarili mo na lahat ng bagay na meron ka, lahat ng bagay na meron ka sa mundong ito, maging yung buhay mo, ay biyayang galing sa Kanya. Hallelujah. So kung ang pananampalataya mo ay nakadepende lang sa isang pagpapalang yon, ibig sabihin nun, hindi mo siya kilala. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Di ba po? Tama po, mga kapatid. All things work together for good. Hallelujah. So wag po nating idedepende ang atin pong relasyon sa Diyos sa mga bagay na atin pong hinihingi sa Kanya. Walk by faith and not by sight. Hallelujah. Hallelujah. Diba? So, kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, hallelujah, gaya po ng keywords po natin, siguraduhin po natin na yung ating pong pananampalataya ay rooted and grounded, at hindi lang po dahil sa pagpapala na hinihingi natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Sapagkat
Marahil ito po yung mangyayari sa mga taong ang pananampalataya ay nakadepende lang sa kung paano kumikilos sa pang-araw-araw nilang buhay ang Panginoon, sa kung paanong pagka may pagpapala lang, pero pagka problema na, hungkag na uli, lubog na uli, wala na uli si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sinasabi po dyan na kung ikaw ay mananampalataya kang buo. Hallelujah. Hallelujah. Parang yung kung magtatayo ka ng bahay doon na sa bato at hindi sa buhangin, mga kapatid. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Manalangin tayo, mga kapatid, sa pagtatapos po ng gawain ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong araw, buhay at kalakasan na iyong pong pinagkaloob. Maraming salamat sa mga salita na iyong pong pinagkaloob sa umagang ito na amin pong napagbulay-bulayan. Nawa ay ito ay mag-boost ng amin pong mga spiritual na kalagayan. Hallelujah. Mas patatagin ito ang amin pong relasyon sa iyo. Hallelujah, Jesus. We are not bound by just your blessings, O Lord, but our relationship. Hallelujah. Lahat ng bagay ay pinagpapasalamat namin sa iyo. Hindi lang dahil sa mga mabubuting bagay, pagkos ay ganoon na rin sa mga bagay na hindi pa namin napag-uunawa sa ngayon. Sapagkat alam namin na mabuti ang lahat ng bagay na ipinlano mo sa amin. Mabuti ang lahat ng bagay na iyo pong ninanais para sa amin. Hallelujah, Jesus. Kaya naman, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at kayo rin ay humihingi ng iyo pong pagsama at paggabay na huwag kaming madaya ng kaaway. Hallelujah, huwag masumpungan ng kaaway na kami ay hungkag, kami ay walang laman ang aming puso. Hallelujah, wala ka roon. At siya ibabalik sa amin ng mas masama at babalik siya sa amin ng mas marumi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon, at samahan mo kami sa araw-araw po naming buhay. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy mo pagpalain ng mga ganitong gawain. Pagpalain mong ang amin pong church, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah. God bless us all po, mga kapatid. Ingat po tayo. Bye-bye po.